Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys, let's go! Di ba dapat pag nag-apply ng consignee ang isang negosyante, he will apply or she will apply as a consignee. Di ba merong thorough vetting ang ginagawa? Pero hindi nyo po ginagawa. Paano pong klaseng vetting ang ginagawa nyo po pala? Maumpisa natin. Halimbawa si Mario, mag-apply siya bilang consignee. Ano po yung proseso? Sir, there is a verification process conducted by the Customs Intelligence Investigation Service. What kind of verification halimbawa? Sir, the addresses, the legality of the documents, and all other, sir, with the background check of all the information. Very good. Yes, sir. Now, kung si Juan, mag-apply siya bilang consignee at sasabihin niya, magpaparating siya ng mga kargamento o high-valued goods. Tama. Tulad nitong si Local, sabi mo, bago lang, di ba? Okay. Now, si Juan mag-a-apply bilang consignee na magpaparating ng high-value goods. Anong klaseng vetting ang ginagawa niyo po? Sir, there is an existing office within the Bureau, under... Kaya nga po, anong ang klaseng vetting ang tanong ko? Sir, there is... Siyempre mag-umpisa, verification, papakita ng ID. Tama? Tapos, magpapakita ng, ano pa, sa ID? Sir, there are required documents to be submitted, sir, Like? to an importer. Like? The business permit, sir. Business the permit? address, the ability, sir. The ability. Okay, sige. Doon sa the ability, anong mga dokumentong hinahanap nyo to prove that he has the ability to ship ng mga kargamento na, like I mentioned, high-valued goods? Of course, sir, the financial capacity is one. Okay. The like specific what? address, sir, of the importer. Okay lang yung specific address. Paano nga po? Anong klase mga dokumentong hinahanap nyo na siya talaga ay may kakayahan na mag-import ng mga high-valued goods o ng mga kargamento na lang? Ano po mga requirements? Turuan kita bank accounts, right? Yes, sir. Turuan yung bank accounts. Tuturuan pa siya. Madali naman po yung pupunduhan. Now, sa income tax, nag-require kayo? Income tax return. To prove na, Hindi sila papagsalita, no? o nga, meron nga siyang 10 million. Kasi sa requirement yun, di ba? Meron nga siyang 10 million pesos sa bank account niya na for all we know, ipinondohan lang last week. Okay? Pustahan tayo dito sa local, kapupondo lang ng bank account nito kung magkano requirements na pera. Pero ang gusto ko malaman, kung yung bang mga may-ari ng mga consignee, kung meron ba silang ipinapakita sa inyo ng mga tax returns for the past 5 years to show na yung 10 million na pinanggagalingan niya ay legit dahil taxpayer sila at minegosyo sila. Minegosyo sila, taxpayer sila. Now, ang tanong ko, meron ba ganun kayong ginagawa na dapat ni-require nyo ang lahat ng consignee na mag-submit at least 5 years of tax return from the BIR to show na talagang hindi sila house show at meron silang capability na magparating ng mga kargamento at hindi sila illegal? Sir, for information, income tax return is a requirement. Hanggang ilang taon? Kasi sir, yung pagpipresenta, ako po ipopost na papaputol ko ng mga daliri ko ngayon, hanggang 1 taon lang hinihingi nyo. Hindi kayo humingi hanggang 5 years. Kasi yung 1 taon lang hinihingi nyo income tax return, nagagawa ng paraan yan, kung may mga taga-BIR dito, kasabot ng mga taga-BIR, nakakalusot. Kaya ang tanong ko, meron ba kayong 5 taon na income tax return i-require sa mga consignee, pati yung nag-open ng mga brokerage? At yan ay BIR, talagang totoo, legit, yung mga income tax return na sinasubmit ng mga aplikante para magkaroon ng consignment. Para maging consignee. Dahil kapag sinabi mo, oh, I need those lists and give it to us. At gusto ko manumpa ka muna bago mo ibigay sa aming listahan. Sir, you only allow 1 year submission, sir. Exactly. Why not 5 years? Hindi sila papagsalita eh. Wala ano. Bakit So from now on, parang- nahirap ka sumagot. Ayaw na kitang mapahiya. From now on, tagal sumagot eh. Kala ko tapos na eh. lahat ng mga consignee nyo dyan, titingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po.
i-require nyo lahat ng mga consignee na ito na pumunta sa inyong harapan. In person, physical. Pumunta sa harapan ninyo, bit-bit yung kanila Iba talaga yung pak mga kaibigan no, pagkausap nila si Senador Rapi Tulfo. income tax return for the past 5 years, bit-bit yung kanilang bank accounts na merong papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ang smuggling, mababawasan. Baka 100% pa. Of course, meron pa ako dudugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Halimbawa, si smuggler na Juan, gusto niya mag-smuggle. All he has to do is, magbubukas siya ng isang brokerage na legit. At sa baba ng brokerage na yan, magbubukas siya ng 2 or 3 consignee na legit din. Itong legit na broker at consignee, ito yung magpaparating ng mga legit na kargamento. So makikilala siya bilang legit. On the other hand, magbubukas siya ng another brokerage, ito na yung hawsyaw. And then sa ilalim ng pangalawang brokerage na ito, marami ng galamay ng mga illegitimate na consignee. Ito na yung sinasabi, pinag-usapan natin. Tama? Ngayon, itong si illegitimate consignee, naka-enroll ito. At mga scholar. Siyempre, pag ikaw ay naka-enroll at scholar, kailangan mo siyempre magbayad ng tuition fee. So yung nagbabayad ng tuition fee, yun yung inaalaw na magparating kahit anong kargamento. At kapag mainit na, siyempre, itong si illegitimate broker, pwede nang hulihin. You admit na that exists? Alam mo, sinabing naka-enroll? Naka-enroll, ibig sabihin, magpapaalam yon kung ano yung mga kargamento na pwede. Pag nagpaalam siya, hindi siya pwedeng hulihin. Dahil, kilala niya si Dean, kilala niya yung iba't ibang profesor na pinapasukan niya. Hanggang sa security guard ng eskwelahan para makalabas-masok siya ng gate. Yan yung dahilan kung ba't hindi matigil-tigil ang smuggling doon sa enrollment. Diba, sir? Now, let's go back doon sa consignee. Doon pa lang sa consignee, sir, kapag gumawa kayo ng vetting, thorough screening, wala na siguro mag-smuggle. Tatakot na. Dahil, sino ba naman smuggler ang magpupront, mukha nila, ipapakita sa customs, papakita ng account nila, at kapag nagkahulihan, kulong sila. That is the reason kung bakit, time and time again, kahit na marami kang huli, hindi nakukulong. Nabuswelto lang dahil sa lack of probable cause. Ilan na ang mga nahuli ng customs at kinasuhan? Ilan na nakulong? Ilan na nabuswelto? Bakit? Paano makulong yung patay na nasa sementeryo, namamahinga na? Paano makulong isang tambay na tumakas na? Paano makulong ang isang driver kasambay na nasa probinsya? Yan yung dahilan. And you know that. Di ba? Ikaw nasa Intel. Sige, tanungin kita, alam mo ba yon? O hindi? Sir, we are trying to verify all the Natatagalan ako sa sagot nila mga kaibigan. informations that you have been telling us. We're in fact, sir, I joined the Bureau last year from the Armed Forces. We're in fact, the anti-smuggling of the effort of the Bureau so far is the highest in its history, sir, when I joined the Bureau. The highest this year. Yes, sir. Okay. So, nakita niyo na po ang reason, ang ugat kung bakit mataas po ang smuggling. Tapos na. Tapos na ba? Anti-smuggling. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.